Alright mga tol, pag-usapan po natin itong lumalalang tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. Mukhang may movement na naman po na nagaganap dito, no? Ilang oras lang po ang nakalipas sa mga pahayagan ay talaga pong pinag-uusapan ang pagdating po ng Air Force planes ng US sa UK. Tignan po natin ano bang epekto nito. Ano ba ang kalagayan ng mga bansa ngayon, lalo na po dito sa usapin ng tension po dito sa Iran at Amerika. Pero bago po natin umpisahan ng lahat, make it sure na pinindot mo yung subscribe button dahil marami po sa ating viewers ay hindi pa nakasubscribe. At syempre, libreng-libre pong sumali sa ating pamigay, no? Every time na madagdagan ang ating channel, no, every month na madagdagan tayo ng 100 subscriber, ay magmimigay po tayo dyan. May paraffle po tayo dyan. Libre lang. Mag-comment ka lang ng yung pangalan at ilagay mo sa pangalan mo yung emoji. Pasok ka na agad sa ating monthly raffle. So yun na nga, umpisa na natin to. Let's go. So, yun nga mga tol, no? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, meron pong mga nangyayari po ngayon na hindi po na papag-unawa ng marami sa ating mga kababayan, no? Kung hindi ka updated, talagang wala kang pwedeng maging awareness, no? Lalo na sa global na mga kaganapan, no? Pangdaigdigang kaganapan. Kaganapan, dapat mong malaman ito, no? Una sa lahat, dahil hindi lang ito parang pelikula na naririnig natin yung mga balita. Meron talagang epekto ito sa atin. Pero bago natin kumpletuhin yung usapan natin dyan mga tol, panoorin natin, no? Itong saglit, no? Yung paglapag ng sinasabi nga po na US Air Force planes na lumapag po dito sa kanilang UK military base. At sabi nga po ito may kaugnayan sa operasyon nila kontra Iran. Sige po, panoorin po natin muna ito, no? Play natin. Single track road, is it? Yeah. Yeah. Okay guys. So ito po ay hindi naman Amerika, no? Ito po ay UK, no? Sabi nga dumating. Kung saan ito pong UK alyado po ng Amerika. Pag-usapan natin ilang sa mga bagay na dapat naiintindihan po natin dito, no, mga tol, no? Yung pagtaas ng gasolina, langis, may epekto po yan, lahat connected sa pagkain, sa iba pang mga bagay. No, akala ng iba digma-digmaan lang, no? Pero iba po ito, no? Sabi nga po, itong deployment ng US Air Force aircraft na ito, pagpapakita ito, no? Hina-highlight dito sa video na ito kung paano dumating itong US Air Force planes. Napakalaga po nun dahil yung deployment na ito ay pagpapakita ng Amerika ng kanilang pagpuposisyon ng kanilang militar. Saan, no? Sa kanilang mga alyadong bansa, no?
Ang tanong po dito, 'di ba? Ito ba parang precautionary lang ba? O parang pagdedepensa lang ba ang nangyayari po dito? O ito ay pagpapakita ng mga paparating, no, na conflicts pa, no, sabi nga preparasyon ng potential na mga conflicts pa na gaya po ng kanilang mga unang isinagawa ng Amerika. Sabi po ito yung tila pagsuporta sa operasyon po na yon. At kapag ang Amerika po ay gumagalaw ng ganyan, no, kanilang mga military equipment, nilalapag nila sa iba't ibang mga bansa na kanilang alyado. Karaniwan po yan nangyayari bago ang pag-escalate ng mga tawag nito mga conflict, no? Magkaroon ng digmaan, karaniwan na po yan Kasi estratehiya yan ng Amerika. Kung pag-aaralan mo at babasahin mo, titignan mo, hindi po yan basta ginagawa lang na parang pagpapakita ng puwersa lang. Yan po ay talagang kung sisiyasatin po ninyo, magbabasa po tayo, meron po yung galaw, no? Strategic movement kung saan ito po yung magiging hakbang nila. Isa sa hakbang nila. Kasi may mga nauna na po na pangyayari, 'di ba? Ang mga tao nung nakaraan, kahit mga banyaga, no? Sinasabi natatakot nangangamba ang Amerika. No, ayaw na. 'Di ba? Parang kasi may mga naunang balita po na negosasyon, sabi ay kung makikipag-negotiate ang Iran sa Amerika, baka hindi nila ituloy, no? Kung hindi po ako nagkakamali, do your own research po. Magbasa po tayo ng mga balita. Pero ito po, bago pa yung pagtira nila, pagkamatay nung dictator ba ng Iran, 'di ba? Nagpaalala naman ng Amerika ng negosasyon. Pero ano pong sabi ng mga supporter ng Iran regime? Diba? Rehimen ng Iran dictatorship. Natatakot daw ang Amerika. Kunyari lang daw na pinagbibigyan ng pagkakataong makipag-negotiate ang Iran, pero ang totoo natatakot ng banatan ng Amerika ang Iran. Ito po mga nakalipas, nakita po natin, tinira, binanatan, patay po yung diktator ng Iran, no? Pero ako po'y naniniwala may bahagya po yan na pangamba ang Amerika, at yan naman po ay talagang kitang-kita naman po natin kahit sa mga pahayagan, kahit mga international news, diba? Sinasabi niya kung bakit ginawa yan. Ang Iran naghahanda naman na magkaroon sila na, kung di po ako nagkakamali, yung nuclear, diba? Kapag sila may nuclear, delikado po ang Amerika. Hindi lang Amerika, no, pati Israel. Kasi aliado yung mga yan Pero bago po tayo magpaalam sa video na ito pong tumataas na tensyon between sa US at Iran, lalo na po dito sa pinakita natin video, anong masasabi mo riyan, no? Ang Amerika ay nagde-deploy ng kanilang mga aircraft na, no? Naghahanda na ba sila sa susunod nilang gagawin? O ito yung mga precaution lang, mga pagdepensa lang naman. Pinapakita nila yung lakas nila o ginagawa na talaga nila, ang hirap ng kasi minsan ang mga balita, lalo na tagisan ng mga militar, may mga, tama ba yung word na gagamitin natin, show off yung mga yan, di ba? Nagpo-project sila ng kanilang mga military strength. Pero sa akin, naniniwala ako, ang babasihan natin, ano yung proven na, ano yung sinubukan na, ginawa na at napatunayan. Ako po naniniwala, yung Amerika, napatunayan na tumitira talaga ito, no? Iran ay, diba, binabagsak agad, no? Ilang oras lang ba? Tama ba? Patay kaagad yung leader ng Iran. Pero, diba, kaya sabi ko, bago tayo magpaalam, anong tingin mo dito? No, kapag ganitong malalaking bansa, no,
mga large power countries katulad ng US ay gumagalaw na ng kanilang mga puwersa, no? Makakaapekto po ito globally, internationally, no? Mga countries may impluwensya to no? Meron na pong labanan. Sabi nga, nagsimula na po yung gera. Hindi lang literal, kahit nga po sa usapin ng WPS nasa digmaan na nga daw yata tayo, di ba? Parang ganun po sinasabi, di ba? Pero hindi lang literal, no? Meron na nga mga labanan sa fake news, ganito, ganyan. Kasi nga, merong mga impluensya na itong mga ito. Pagka ang Amerika, pinakikita nila na ganito pa rin sila. Ganun pa rin sila credible, tama ba? Madedepensahan nila ang kanilang mga alyado, papakita nila ang lakas nila, ang confidence ng kanilang mga alyado sa kanila, no, sa Amerika itself, tumataas po yan. Yan po yung paniniwala dyan. Kaya ginagawa nila yan, napakita nila na you can depend on America. Parang ganun po yan, no? Anong role ng mga militar na alyansa na ito, 'di ba? Kahit sa NATO makikita mo, 'di ba, yung pagposisyon nila, yung cooperation ng US at ng UK, 'di ba, lumapag yung aircraft ng US sa UK, pagpapakita po 'yan ng kanilang samahan, no? NATO. Hindi po nagkakamali, yung China, yung Russia, tama ba, India, meron silang BRICS na tinatawag. Ito, labanan talaga, no? So, ikaw, anong masasabi mo dito? No, sa mga darating na panahon, prayer lang po yan, ingat po tayo. Pero, tingin mo, bakit ginawa ng US to ngayon na sila'y naglapag na ng kanilang mga aircraft o air force sa UK? Ito ba'y pagpuposisyon para sa susunod nilang gagawin? O ito'y pagpapakita lamang, no? Parang sinisindak na wag nyo subukan yung Amerika. Ikaw, ano masasabi mo? Comment down below. Siyempre, huwag mo kalimutan pindutin yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.